Hello guys! So, kamusta kayo? Life update dito sa Finland. So, ayan. Kung nagbabalak ka pumunta dito sa Finland or mag-abroad, naku, wag mo nang balakin yan. Dito mataas ang tax. Number 1 sila sa unemployment sa buong Europe. Tapos, mahaba ang winter. Nakaka-depress. Tapos, masarap na yung buhay mo dyan sa Pilipinas. Diba? Baka nakahiga ka na dyan sa kama. Dito, matutulog ka pa sa sahig. Ayan. Pero joke lang po. Ayan. Totoo yun. Sinasabi ko na mataas ang rate dito sa Finland, yung unemployment rate nila. Mataas ang tax, mahaba yung winter, at ano pa ba? Napakahirap yung language kasi hindi sila English. Kaya nga hindi naman nagre-require dito lang IELTS kasi Finnish sila. Pero lahat ng bagay na yan, nasa sayo yan kung paano mo i-adapt. Kaya nga kailangan bago ka pumunta ng ibang bansa, kailangan mag-research ka muna. And i-feel mo muna yung sarili mo kung kaya mo. At masasabi ko talaga na kung single ka at gusto mo magpayaman, hindi Finland ang kasagutan dyan. 'Di ba? Kahit hindi ka single, kung gusto mo talagang yumaman, hindi talaga Finland. Kasi mahirap talaga yumaman dito sa Finland. Dahil malaki ang tax, mahal ang bahay. Pero yung pagkain, carry bills naman. And kung talagang magastos ka, 'di ba? Tapos gusto mo ng sobrang taas ng sahod, hindi talaga yun ibibigay ni Finland sa'yo. Pero kung gusto mo ng fresh water, fresh air, close to nature, kahit saan ka nakatira, and tahimik na buhay, ayan, bagay sa yung Finland. Yung small things lang na marireceive mo, masaya ka na. Ayan, pwede ka dito. Parang ako yun diba? Well, kung kukunin yung opinion ko, kung may pangkailam kayo sa opinion ko, kung wala kayong pangkailam, hayaan nyo na. Ayan, masasabi ko talaga overall, happy ako. I'm so happy. Kasama ko yung family ko. Kasama ko yung mga anak ko. Lalo na kapag winter. Ayan, summer nga gusto nila winter agad eh. Sobrang happy nila kasi nakakapaglaro sila. And nung wala sila dito, parang ang boring. Although, masarap sa mata tignan. Pero kapag natunaw na yun, naging ice na, ang hirap maglakad. Ang hirap kasi maputik, tapos madulas. Pero nung nandito yung mga anak ko, na-enjoy ko. Kasi wala naman akong choice. Kailangan ko silang kasamahan sa paglalaro. Kasi kailangan namin samahan ni daddy. Dahil wala silang kalaro. Pero ang sarap kasi parang naano ko yung inner child ko. Alam mo yun. Minsan iniisip ko, bakit hindi ako dinala ng nanay ko dito, ng tatay ko dito, di ba? Kaya pag nakikita ko yung mga anak ko, parang ang swerte naman ng mga bata na to. Bata pa lang sila, na-experience na nila yung snow, di ba? Kasi ang dami palang pwedeng gawin. Talaga, pag snow, mag-skiing ka, magpadulas ka lang, ayan, humiga-higa ka lang, may enjoy mo sobra. And yung sa tax naman, reasonable naman talaga. Kasi, alam mo, ang Pilipinas, ang daming yaman eh. Pero bakit parang hirap pa rin, 'di ba? Ang bigat pa rin. Hindi katulad dito sa Finland na sa tax talaga sila kumukuha ng pang-budget nila, ng panggawa nila ng mga highways, ma-maintain nila yung ganda ng lugar, yung nature. Alam mo naman, 'di ba, pag gusto mo magpaganda, mahal. So, saan ba nila kukunin yung budget? And effective naman transportation nila, yung school ng anak ko, wala naman akong binabayaran. Wag lang talaga magkaroon ng mga bagong pagbabago na parang may bill ngayon na sinasabi na kailangan may bayad natin yung mga foreigners. Pero alam ko, basahin yung mabuti kasi may specific yan na visa eh. Kung sino yung mga magbabayad lang talaga ng tuition pagka-college. But anyway, so ngayon, masaya ako kasi hindi ko na iniisip yung yearly or monthly na tuition. And, of course, yung kay Donald na therapy. Sa Pilipinas, pag umabsent ka, imi-make up session mo yun. So, kung isang araw kang absent, 1 hour yung session, and the next day, hindi ka makakaligtas kasi babayaran mo pa rin magiging 2 hours yun. Eh, kung 1,500, di 3,000 ang babayaran mo. So, ganun. Ang laki ng bawas din sa budget din namin yun. And dito, si Donald siya nakaka-receive ng allowance, which is pwede naman siyang maipon para may magamit
pa si Donald in the future, ganun, prepare, 'di ba? Kung hindi man, may magamit kami para sa kanya. So, ayun, tapos may na-receive din allowance yung mga bata. At bawi din talaga. So, yung winter naman, mahaba, totoo. Pero nasa yan eh, gawa ka ng ng hobby, di ba? Mag-TikTok ka, katulad ko, magbasa ka, mag-enjoy ka, magtampisaw ka dyan sa snow, di ba? Ang daming pwedeng gawin. Or, kung hindi, maghanap ka ng church. Ba, kailangan mo lang din si God sa puso mo. Hindi. Ako lagi ko, kahit hindi ako nagsisimba, aminin ko, hindi ako nagsisimba, pero lagi ko kinakausap si Lord. Pero, mas masarap pala din sa pakiramdam na pag nagsisimba ka. And ako, sobrang happy ako kasi si Daddy Elgin, sanay siya sa maraming tao. Kaya alam mo yung naging solusyon ko. Sabi ko, Dad, hanap tayo ng church. Dahil doon makakakita tayo ng tao na pwede natin makausap, na parehas ang paniniwala natin. Natakot nga ako kasi baka mamaya nawerduhan siya sa akin eh. Kasi bira lang sa lalaki yung ganun. Pero I'm so thankful kasi pumayag siya. So, yun ang hinanap naming church. So, doon, unang nakita naman yung international, yung sa may Vanta International Christian Church. So, kung gusto mo magsimba sa international yan, pwede kayo doon sa Vanta, sa VICF, hanapin nyo. Kung gusto mo naman mga Pilipino sa Golden Harvest. Ako, hindi ako talaga active sa church, pero masaya ako na nakikita ko yung asawa ko active siya sa Bible study. Tapos, si Donald, Sofia, nakakapagsimba. Kaya sabi ko nga nung kagabi, nag-usap kami ni Daddy Elgen. Sabi ko, mag-request ka na lang din kasi daddy ng pang-weekend pa na sa trabaho kasi nagpa-part-time siya sa workplace ko. And sabi niya, hayaan mo na, okay lang. Kasi nag-aaral nga si Daddy Elgin Monday to Friday. Sabi niya, hayaan mo na, okay lang. At least nakakapagsimba kami ng mga bata. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya guys, kung sakaling may nagko-comment sa inyo ng hindi naging okay or wag kayo punta sa Finland, wag din kayo sumama in loob kasi sinasabi lang din nila kung ano experience nila. Pero lagi natin tatandaan na nasa iyo pa rin yun. Ikaw pa rin yung pipili ng buhay mo. 'Di ba? And totoo din naman, hindi rin naman yung sinasabi ng iba na, huwag kayo maniwala sa iba, masyado nilang sinasabi na magandang Finland, ganyan walang hirap. Hindi naman din totoo yun. Kasi ganun yung pananaw nila, ganun yung experience nila, hindi sila masyadong nahirapan. Baka naging smooth kasi yung process nila. Katulad ko, naging smooth yung process ko papunta dito sa Finland, and okay naman ako sa workplace ko, struggle lang din talaga sa Finnish language, pero natututunan naman yun eh. Nasa iyo naman din yun eh. And hindi naman perfect yung mga ka-workmate ko talaga. May magugustuhan ka, may hindi. Pero nasa iyo naman yun, 'di ba? Kung gusto mo pagka-stress. Ako kasi wala akong pambotox kaya gusto ko lagi naka-smile kahit ang bigat-bigat na dahil para bumanat yung face ko. Charot lang! Ayan, libre naman ngumiti. Kaysa naman tayo, 'di ba, magpakasimangot tapos bibilitin ng pangpaganda. 'Di ba? Kailangan kahit mabigat, ayan, hayaan na natin si Lord na magdala ng burden natin, 'di ba? Let go, let God. Ayan. And yon. So, yun lang guys. And see you on my next vlog. Follow for more. Ayan. Thank you so much sa mga nagstay. And mag-update ako ulit sa next vlog ko kasi masyado nang mahaba tong video ko. So, yun lang guys. Thank you. And I hope makita nyo yung happiness nyo. Makita nyo si Lord sa buhay nyo. At maramdaman niyo yung peace of mind, ma-appreciate niyo yung nature dito sa Finland, and kung nasaan ka man, sana wag kang matakot mag-step out. 'Di ba? Sabi nga, it's just let go and let God. Trust the process. So, yun lang po, and God bless you all. Sana kung ano man yung hindi mo pa nagagawa, wag kang matakot na gawin at umpisahan ngayon, hindi bukas kundi ngayon. So, yun po. Thank you so much for subscribe to my YouTube channel and follow to my TikTok. Bye-bye!